Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng masarap na merienda. So ang ating recipe for today ay ginataang bilo-bilo. So ang una natin gagawin ay ilalagay natin sa isang bowl ang glutinous rice flour. Tapos maglalagay tayo ng tubig, saka natin haluin. Syempre pa konti-konti lang ang lagay natin ng tubig. Hanggang sa makuha na natin yung tamang consistency ng ating malagkit. Kung sa tingin ninyo na sobrahan ng lagay ng tubig, dagdagan na lang ulit ninyo ng glutinous powder. Malalaman ninyo yan kapag binilog na ninyo sobrang lambot. Kaya naman yung sa akin, nagdagdag ulit ako ng powder. So pagka nahalo na ng maigi at sa tingin ninyo okay na, pwede na tayo mag-start magbilog-bilog. Hindi ko nga pala nilahat yung 500 grams ng malagkit kasi parang masyadong marami. Makwento ko lang din, nung una gumawa ako ng palitaw na may latik, pero ang kinalabasan ay parang bilo-bilo. Halos magkapareho lang ng lasa, ang kulang lang ay kamote at saging na saba. Kaya naman na-inspire akong gumawa nitong bilo-bilo. So nasa sa inyo kung gaano kalalaki yung gagawin ninyong bilog-bilog. Akin kasi parang ginawa ko medyo maliliit lang. At yan, nakadalawang pinggan ako. At ayan, naghiwa na rin ako ng saging na made in India dahil walang saba, sobrang mahal. At saka yung kamote at lagyan na rin natin ng langka. Ngayon naman sa ating malaking kaldero, naglagay ako ng 3 basong tubig at saka 1 latang gata. Pagkakulo, ilalagay na natin yung ating bilog-bilog na malagkit. So habang nilalagay natin yan, maya-maya haluin natin para hindi naman sila magdikit-dikit, diba? Alam nyo ba, habang niluluto ko to, sobrang proud ako sa sarili ko. Kasi naman dati wala akong alam lutuin. Itlog lang at saka sardinas, hotdog. Dati naman nung bata ako, tinuturuan ako, tsaka tumutulong ako magluto sa mga kapatid ko, sa nanay ko. Kaya lang sobrang tamad ko lang talaga. Kaya naman, so proud of myself, hindi na ako tamad, Diyos. Tsaka marami na akong alam lutuin. O diba, pwede ko na nga gawing business to. Sa pagpapatuloy ng ating pagluluto, pagkakulo ng ating bilo-bilo, lagyan na natin ng pulang asukal. Haluin lang natin ng maigi para matunaw yung granules ng asukal. Tapos tatakpan lang natin yan at babalikan natin pagkakulo. So maya-maya lang ilalagay na natin yung ating kamote since medyo matagal lutuin yun kasi alam ko matigas yan. So 2 maliit lang pala na kamote na ilagay ko dyan kasi sobrang dry na nung kamote dyan sa tindahan. Hindi katulad sa atin na laging fresh ang mga gulay. At yan, balikan na natin yung ating niluluto. Ilagay na natin yung langka pag nakita nating medyo lumulutang na yung mga bilog-bilog. Actually, optional lang naman ang langka. Kahit walang langka, okay lang. Pero kasi sa akin, napakasarap. Iba yung lasa pagka may langka. Pagkahalo ng maigi, maya-maya pwede na nating ilagay yung 1 pang lata ng gata. Haluin lang natin ng maigi tapos takpan natin. Maganda rin sana siguro kung lalagyan natin ng sago. Kaya lang lulutuin pa yun, kaya hindi na ako naglagay. Ayan, takpan na natin. Tas maya-maya pwede na nating ilagay yung ating pinakahuling sahog. Yun ay saba. Matatawa na lang ako sa pagbo-voice over ko. Hayaan nyo na. Akala ko madali lang maluto tong saging na to. Equivalent daw to ng saging na saba sa atin sa Pinas. Since akala ko madali lang siyang maluto, kaya hinuli ko siya. So nagdagdag pa ako ng ilang minuto hanggang sa maluto yung saging. Sana nagustuhan ninyo ang ating recipe for today. Huwag nyo rin pong kalimutan na mag-like, share at comment. Yun lang, kain tayo. Bye!